Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Ika-13 item. Kinukontrol nila ang mga pananalapi ng iglesia at kinukontrol din nila ang puso ng mga tao. B. Winawaldas, nilulustay, ipinahihiram, ginagamit ng may pandaraya, at ninanakaw ang mga handog. Una, winawaldas ang mga handog. Iniisip ng mga Antikristo na ang pagkakaroon ng katayuan at awtoridad ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang unahin ang kanilang pag-angkin at paggamit sa mga handog. Kung gayon, paano nila inilalaan at ginagamit ang mga handog kapag nasa kanila na ang kapangyarihang iyon? Ginagawa ba nila ito ayon sa mga tuntunin ng iglesia o sa mga prinsipyong nauukol sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia? Kaya ba nilang gawin ito? Ang katunayang hindi nila kaya ay may kaugnayan sa maraming bagay. Kapag nagkaroon na ng katayuan ang mga Antikristo, hindi nila maiiwasang gawin ang ilang bagay na may kinalaman sa gawain ng iglesia, at ang isang bahagi ng gawain ito ay kinapapalooban ng mga pagkakagastusan at pinaglalaanan ng pag-aari ng iglesia. Kung ganoon, ano ang mga prinsipyong sinusunod nila sa paglalaan ng pag-aari ng iglesia? Ito ba ay para makatipid? Ito ba ay para maging metikuloso sa pagpaplano ng mga pagkakagastusan para makatipid hanggat maaari? Ito ba ay para isaalang-alang ang sambahayan ng Diyos sa lahat ng bagay? Hindi. Kahit pwede naman silang magbisikleta papunta sa isang lugar, gagastos pa rin sila ng pamasahe sa bus. At kapag hindi maginhawa at komportable sa kanila na laging magbus o umarkila ng sasakyan, iniisip na nilang gamitin ang pera ng sambahayan ng Diyos para bumili ng sasakyan. Habang tumitingin-tingin sila ng sasakyang bibilhin, inaayawan nila ang mga modelong mababa ang presyo at pangkaraniwan lang ang lakas ng makina, at partikular nilang pinipili ang isang sasakyang malakas ang makina, isang modelong may kilalang tatak na direktang inangkat mula sa ibang bansa na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong RMB. Iniisip nila, hindi ito malaking issue at ano't anuman, ang sambahayan naman ng Diyos ang magbabayad at pera naman ng lahat ang pera ng sambahayan ng Diyos. Walang mahirap sa sama-samang pagbili ng lahat ng isang sasakyan. Napakalaki ng sambahayan ng Diyos. Ang buong mundo ng sansinukob ay pagmamay-ari ng Diyos, kaya napakalaking issue ba kung bibili ang sambahayan ng Diyos ng isang sasakyan? Sa mundo ni Satanas, lahat ng sasakyang minamaneho ng mga tao ay nagkakahalaga ng ilang milyong RMB, kaya medyo nakatipid na kung bibili ang ating iglesia ng sasakyan sa halagang 1 milyong RMB lang. At saka, hindi lang naman ako ang gagamit ng sasakyan. Buong iglesia ang gagamit nito. Sa sandaling ibuka ng mga Antikristo ang kanilang bibig, lalabas na ang mahigit 1 milyong RMB nang hindi man lang sila kumukurap o kinakabahan at nang hindi man lang nakokonsensya. Pagkabili sa sasakyan, nagpapakasaya na sila rito. Hindi na sila nagpupunta sa mga lugar na dapat sana ay nilalakad na lang nila.
Hindi na sila nagbibisikleta patungo sa mga lugar na dapat sana ay binibisikleta na lang nila. At hindi na sila umaarkila ng mga sasakyan para sa mga lugar na maaari nilang puntahan gamit ang arkiladong sasakyan. Sa halip, pilit nilang ginagamit ang sarili nilang sasakyan. Talagang nagmamagaling sila na para bang kaya na nilang makagawa ng mga dakilang gawain. Napakaaksayado ng mga antikristo sa pera. Lahat ng binibili nila ay kailangang maganda, mamahalin at moderno. Halimbawa, maaaring ilang 10,000 RMB ang diferensya sa presyo sa pagitan ng pangkaraniwan lang at ng mamahaling mga modelo ng ilang partikular na uri ng makinarya at kagamitan. Sa mga ganitong sitwasyon, gugustuhin ng mga antikristo na bilhin ang mamahaling modelo. Basta't hindi nila sariling pera ang kanilang gagastusin, hinding-hindi naman sila maaapektuhan kahit gawin nila ito. Kung sarili nilang pera ang ipambabayad, hindi sila makakabili ng kahit isang pangkaraniwan o mababang modelo. Pero kapag sinabi mong ang sambahayan ng Diyos ang magbabayad nito, gugustuhin nila ang mamahaling modelo. Hindi ba't mga halimaw ito? Hindi ba't wala sila sa katwiran? Hindi ba't pagwawaldas ito sa mga handog? Mababa ang pagkatao ng mga taong nagwawaldas ng mga handog. Sila ay makasarili at kasuklam-suklam. Kapag nakamit na ng mga antikristo ang kapangyarihang gamitin ang mga handog, nais nilang angkinin ang mga handog. Ginagamit ang mga ito nang hindi man lang isinasaalang-alang ang mga prinsipyo at pilit na kinukuha ang mga mamahaling item sa bawat pagbili. Kapag nagtitingin sila ng salamin sa mata, gusto nila ang mga mamahaling klase. Ang mga klase na may proteksyon sa asul na liwanag at mga ultraviolet ray na may pinakamalilinaw na lente. At kapag nagtitingin sila ng computer, gusto nila ang mamahaling klase, iyong pinakabagong modelo. May mapaggagamitan man sila o wala ng iba't ibang kasangkapan at kagamitang ito sa kanilang mga tungkulin. Kapag napag-usapan na ang paksa ukol sa pagbili ng mga gayong bagay, gugustuhin nila ang mamahaling klase. Hindi ba't pagwawaldas ito sa mga handog? Marunong silang magtipid pagdating sa sarili nilang pera. Pwede na ang kahit anong item basta praktikal ito. Pero pagdating sa pagbili ng isang bagay para sa sambahayan ng Diyos, hindi na nila isinasaalang-alang ang mga usapin ng praktikalidad at pagtitipid ng pera. Ang iniisip lang nila ay na dapat kilalang tatak ito. Dapat maipakita nito ang kanilang katayuan at binibili nila kung alinman ang pinakamahal. Hindi ba't paghahangad ito ng sarili nilang pagkawasak? Ang gastusin ang mga handog na parang tubig. Hindi ba't ganito ang ginagawa ng mga antikristo? May isang lalaki noon na lumabas para bumili ng sipilyo kasama ang itaas na brother. Ibinili niya ang brother ng sipilyo na nagkakahalaga ng mahigit $1. Pero binilhan naman niya ang sarili niya ng imported na klase na nagkakahalaga ng mahigit $15. Ngayon, sa pagitan ng itaas na brother at ng ordinaryong kapatid na ito, hindi ba't masasabi ninyo na may kaunting pagkakaiba, kaunting kaibahan pagdating sa kanilang katayuan? Kung lohika ang pag-uusapan, huwag na nating banggitin ang mga bagay gaya ng katayuan, kalagayan, o ang paraan ng paglalaan ng Diyos
At pag-usapan na lamang natin ang katunayang matagal na panahon nang nagtatrabaho ng husto ang itaas na brother. Hindi ba't dapat isang mas dekalidad na bagay ang ginagamit niya? Pero hindi siya partikular sa ganitong bagay. Ano ang mga prinsipyong sinusunod niya? Ang maging matipid hanggat maaari. Ang ganitong uri ng item ay hindi naman sopistikado, kaya ayos lang kahit hindi gumamit ng ganoon kamahal na bagay at hindi na kailangang gumasta ng ganoon kalaking pera para dito. Ayos na ang isang bagay basta't magagamit naman ito. Ngayon, pagdating sa pagkakakilanlan, kalagayan at katayuan ng dalawang taong ito, may pagkakaiba sa pagitan nila at isang item na may napakapangkaraniwang kalidad ang nabili para sa taong dapat na gumagamit ng magandang klase at ang item na may pinakamagandang kalidad ang nabili para sa taong dapat na gumagamit lang ng pangkaraniwang klase. Ano ang naging problema rito? Sino sa dalawang taong ito ang may problema? Ang gumagamit ng magandang item ang siyang may problema. Wala siyang ideya kung sino siya at wala siyang kahihiyan. At bibilhin niya ang pinakamaganda at pinakamahal na item basta't ang sambahayan ng Diyos ang magbabayad. May kahit kaunting katwiran ba ang taong ito? Kung nagawa niya ito habang namimili kasama ang itaas na brother, nagdedesisyon ng ganito habang kaharap ito, ano pa kaya ang nagawa niya kung mag-isa lang siyang namimili? Gaano karaming pera kaya ang winaldas niya? Siguradong mas matindi pa rito ang nagawa niya at hindi lang $10 ang magiging diferensya. Magiging malakas ang loob niyang bumili ng mga item sa anumang halaga at gumasta ng kahit magkano para sa mga ito. Ginastos niya ang mga handog at ang pera ng sambahayan ng Diyos sa ganitong paraan. Hindi ba't hinahangad niya ang sarili niyang pagkawasak? May mga nag-iisip na napakalaki ng nagawa ko para sa sambahayan ng Diyos. Sinuong ko ang napakaraming panganib, tiniis ang napakaraming hirap, at maraming beses na akong nakulong. Marapat lamang nabigyan ako ng espesyal na pagtrato. Ang marapat mong ito ba ang katotohanan? Sa alin sa mga salita ng Diyos nakasaad na sinabi niya na ang sino mang nakulong o nagtiis ng mga hirap o naglakbay kung saan-saan para sa kanya sa loob ng maraming taon, ang siyang may karapatang magtamasa ng espesyal na pagtrato at may karapatang mauna sa paggamit at pag-angkin ng mga handog at pagwawaldas ng mga ito ayon sa kanyang kagustuhan at naisa itong atas administratibo? May kahit isang salita ba na binanggit ang Diyos na ganito? Kung ganoon, ano ang sinabi ng Diyos patungkol sa kung paano dapat gamitin ng ganitong uri ng tao, kasama na ang mga lider, manggagawa at ang lahat ng tao na gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa loob ng sambahayan ng Diyos, ang mga handog? Dapat nilang gamitin ang mga ito para sa mga normal na pagkakagastusan at normal na gastusin. Walang kahit anong espesyal na awtoridad ang sino man na gamitin o angkinin ang mga handog. Hindi gagawin ng Diyos na maging pribadong pag-aari ng sino mang individual ang kanyang mga handog. Gayun din, hindi itinakda ng Diyos na dapat magwaldas ng pera ang mga tao sa paggamit at paglalaan ng mga handog. Anong klaseng tao ang nagwawaldas ng pera?
Anong uri ng disposisyon mayroon ang isang taong nagwawaldas ng pera? Isa itong bagay na ginagawa ng mga halimaw, tirano, tampalasan, sanggano, at kasuklam-suklam na mga kontrabida na walang kahihiyan. Isa itong bagay na ginagawa ng mga antikristo. Hindi magpapakababa ang sino mang may kaunting pagkatao at may kaunting kahihiyan upang gawin ito. May ilang tao na, matapos maging leader ng iglesia, naniniwala na binibigyan sila nito ng awtoridad na gamitin ang mga handog at ang pag-aari ng iglesia. Gusto nila at malakas ang loob nilang bilhin ang kahit ano at ang lahat ng bagay. At gusto nilang hingin ang anuman at ang lahat ng bagay. Pakiramdam nila, anuman ang bilhin nila, anuman ang nakapagpapasaya sa kanila, ay nararapat lang para sa kanila. Bukod dito, hindi nila kailanman inaalam ang presyo. At kung ibibili sila ng isang tao ng isang item na mumurahin at ordinaryo, magagalit pa sila at magtatanim ng galit laban sa taong ito. Ganito ang mga antikristo. Ikalawa, nilulustay ang mga handog. Ang isa pang pagpapamalas ng pagtatangka ng mga antikristo na kontrolin ang mga pananalapi ng iglesia ay ang paglulustay. Ang terminong paglulustay ay madali lang dapat na unawain. Ibig bang sabihin ng paglulustay ay ang kunin ang pag-aari ng iglesia at ibigay ito sa mga kapatid o ang ilaan ito sa gawain ng iglesia nang sa gayon ay magamit ito ng maayos? Hindi. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng paglulustay? Ibig sabihin nito ay ang hindi paggastos nito sa angkop na paraan. Bagkus, ginagamit ito ng ayon sa kagustuhan o sa palihim na paraan. Bagamat tamang sabihin na ginagamit ito sa palihim na paraan, hindi ito lubos na partikular. Kung ginagamit ng isang tao ang pag-aari ng iglesia sa palihim na paraan para sa pang-araw-araw na gastusin ng mga gumagawa ng kanilang tungkulin ng full-time, kung gayon ay walang mali rito at hindi ito paglulustay. Ang paglulustay ay kinokondina at hindi ito ayon sa mga prinsipyo. Halimbawa, kinokontrol ng ilang leader ng iglesia ang pera ng iglesia at kapag kinapos sa pondo ang kanilang mga anak para makapagkolehiyo at sadyang wala silang ganoon kalaking pera sa bahay, lumalapit sila sa Diyos para manalangin, sinasabing, "O Diyos, hayaan mo munang aminin ko ang aking kasalanan at humingi ako ng tawad sa iyo. Kung kailangan mong magpataw ng parusa, parusahan mo nawa ako at huwag ang aking anak. Alam kong hindi ito tama, pero gipit ang kalagayan ko sa ngayon. Kaya naman, kailangan kong gawin ito. Napakasagana ng iyong biyaya, kaya umaasa na lang ako na pagbibigyan mo ako sa pagkakataong ito at ibibigay sa akin ang iyong pagpapala. Kapos ako ng mga 20 o 30,000 RMB para sa pangmatrikula ng aking anak sa kolehiyo. At kahit matapos maghagilap ng pera at kaliwat kanan akong mangutang, hindi pa rin sapat ang pera ko. Maaari ko bang gamitin ang iyong pera para ipambayad sa matrikula ng aking anak?" Pagkatapos nilang manalangin, napapanatag ang kanilang loob at, sa pag-aakalang sumang-ayon ang Diyos dito, kukunin nila ang pera para sa pribado nilang gamit. Paglulustay ito, hindi ba?
ang hindi paggamit sa pera para sa dapat na paggamitan nito, bagkus ay paggamit nito sa ibang bagay. Nilalabag ang mga prinsipyong dapat sundin sa paggamit ng mga handog sa sambahayan ng Diyos. Tinatawag ito na paglulustay. Kapag nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya at nangangailangan ito ng pera, o kapag kinapos sila ng pondo sa isang transaksyon sa negosyo, nagsisimula na silang pagplanuhan ng masama ang mga handog at nananalangin sila sa kanilang puso. Sinasabi nila, "O Diyos, patawarin mo nawa ako. Hindi ko intensyong gawin ito. Nakakaranas talaga ng mga kagipitan ang aking pamilya. Kasing lawak ng karagatan ang iyong pagmamahal at walang hanggan ito gaya ng kalangitan, at hindi mo inaalala ang mga pagsalangsang ng mga tao. Pagkatapos kong maubos ang perang ito, babayaran kita ng doble kapag kumita na ang negosyo ng pamilya, kaya payagan mo nawang gamitin ko ito." Ganito nila ginagamit ang mga handog sa Diyos. Kahit kamag-anak man ito o isang kaibigan na nangangailangan ng pera, basta't nasa mga kamay ng mga leader na ito ang pera, ibibigay nila ito sa mga ito nang hindi kumikilos ayon sa mga prinsipyo ni kinukuha ang pagsang-ayon ng iba. Lalong hindi pinag-iisipan muna ng mabuti ang katunayan ng mga handog ito sa Diyos. Sa halip, sila na mismo ang magdedesisyon. Ilalabas nila ang pera ng iglesia at gagamitin ito sa iba pang mga bagay. Hindi ba't paglulustay ito? Paglulustay ito. Ngayon, ibinabalik ng buo ng ilang tao ang pera matapos palihim na lustayin ang mga handog. Ibig bang sabihin nito ay hindi na sila nagkasala ng paglulustay sa mga handog? Ibig bang sabihin nito ay maaari na silang palusutin? O, kung sa pagkakataong iyon ng paglulustay, may dahilan naman sila, may partikular na konteksto o mga paghihirap, at wala na silang ibang alternatibo kundi ang lustayin ang pera, maaari bang mapawalang sala ang paglulustay na ito at hindi na makondena? Hindi ito maaari. Kung ganoon, isang seryosong usapin ang kasalanan ng paglulustay ng mga handog. May pagkakaiba pa ba ito sa ginawa ni Judas? Hindi ba't kauri lang ni Judas ang mga taong naglulustay ng mga handog? Oo. Kapag papasok sa unibersidad ang kanilang mga anak, kapag may nagnenegosyo sa kanilang pamilya, o kapag nangangailangang magpagamot ang isang matanda, o kapag wala silang pataba na magamit sa pagsasaka, sa lahat ng sitwasyong ito, gusto nilang gastusin ang pera ng iglesia. Sinisira pa nga ng ilan ang mga resibo ng mga inihandog ng mga kapatid. Pagkatapos ay ibinubulsa nila ang pera para gastusin ng ayon sa gusto nila, nang hindi man lang nahihiya o kinakabahan. Tumatanggap pa nga ang ilan ng mga perang handog na mula sa mga kapatid tuwing may mga pagtitipon. At pagkatapos ng pagtitipon, umaalis sila at ipinambibili na nila ito ng kung ano-ano. At may ilang kapatid na matapos makita mismo ng kanilang mga mata ang mga taong ito na nilulustay ang mga handog, hinahayaan pa rin nila na ang mga ito ang maghawak ng pera, nang walang kahit sino mang nananagot at walang sino mang naglalakas loob na pigilan ito. Natatakot silang lahat na banggain ang mga leader na ito, kaya nakatanghod na lamang sila habang ginagastos ng mga ito ang pera.
Kung gayon, inihandog mo ba ang perang ito sa Diyos o hindi? Kung nagkakawang gawa ka sa ibang tao, dapat linawin mo na hindi mo inihahandog ang perang ito sa Diyos at nang sa gayon, hindi ito aalalahanin ng Diyos. Pagkatapos, pagdating naman sa kung kanino ang perang ito, kung sino ang gumagastos nito, at kung paano ito gagastusin, mawawala ng kaugnayan ang mga bagay na ito sa sambahayan ng Diyos. Sa kabilang banda naman, kung inihandog nga sa Diyos ang pera mong ito, pero bago pa magkaroon ng pagkakataon ang iglesia na gamitin ito, ginastos na ito ng isang tao ng gayon, nilustay ito ng gayon, at wala ka man lang pakialam, ni hindi pinigilan ni iniulat ito. Kung ganoon, may problema sa iyo. Damay ka sa kasalanan nila at kapag kinundina sila, hindi ka rin makakatakas. Ikatlo, ipinahihiram ang mga handog. Ang lahat ng may kinasasangkutang arbitraryong paggamit ng mga handog, ang hindi wastong paggamit at paggasta ng mga handog, ay palaging may kinalaman sa mga atas administratibo at may kalidad ng paglabag sa mga ito. Mayroong ilan na, sa pamamahala ng pag-aari ng iglesia, ay maaaring magsabi na ang pag-aari ng iglesia ay nandoon lamang. Sa mga panahong ito, ang mga bangko ay mayroong lahat ng uri ng mga programa sa pamumuhunan, tulad ng mga bond at mga pondo. Lahat ay nagbibigay ng mahusay na mga halaga ng interes. Kung kukunin natin ang pera mula sa iglesia at ipupuhunan ito, at kikita ng kaunting interes, hindi ba't makapagbibigay ito ng pakinabang sa sambahayan ng Diyos? Kung gayon, nang hindi na ito tinatalakay, nang hindi kinukuha ang pagsang-ayon ng sinuman sa iglesia, nagpapasya sila mag-isa na ipahiram ang pera. Ano ang pakay ng paggawa noon? Para sabihin ito ng maayos, ito ay pagkita ng kaunting interes para sa sambahayan ng Diyos na inaalala ang sambahayan ng Diyos. Ngunit ang talagang katunayan, nagkikimkim ang mga taong ito ng makasariling motibo. Nais nilang ipautang ang pera ng walang nakakaalam at pagkatapos, sa huli, ibabalik ang ipinuhunang halaga sa sambahayan ng Diyos habang itinatago ang interes para sa kanilang sarili. Hindi ba isang kaso ito ng pagtataglay ng hindi tapat na layunin? Ito ay tinatawag na pagpapahiram ng mga handog. Maituturing bang tamang paggamit ng mga handog ang pagpapahiram ng mga ito? May iba pang nagsasabing, mahal ng Diyos ang sangkatauhan, mainit ang sambahayan ng Diyos. Kung minsan, kapag ang mga kapatid natin ay kapos sa pera, hindi ba natin maaaring ipahiram sa kanila ang mga handog sa Diyos? Pagkatapos ay sinasarili ng ilang tao ang pagdedesisyon at hinihikayat at inuudyukan pa ng ilang antikristo ang mga kapatid. Sinasabi nila, mahal ng Diyos ang sangkatauhan, nagbibigay ng buhay ang Diyos, ibinibigay ang lahat sa tao. Kaya't hindi magiging malaking bagay ang magpautang ng pera, hindi ba? Ang pagpapautang ng pera sa ating mga kapatid upang tustusan sila sa mga oras ng kagyat na pangangailangan, upang tulungan sila sa mga paghihirap sa kanilang buhay, hindi ba't iyon ang layunin ng Diyos? Kung mahal ng Diyos ang sangkatauhan, paanong ang mga tao ay hindi magmamahalan?
Sige na, pautangin ninyo sila ng pera. Ang mas nakararaming bilang ng mga taong mangmang sa pagkarinig dito ay sasabihin, "Oo naman, basta't sinabi mo. Ano't anuman, ang pera ay pagmamay-ari ng lahat, kaya ituring na lang natin ito bilang pagtulong nating lahat sa isang tao." At kaya, dahil may isang taong naglilitanya ng mga ideyang matayog pakinggan at isang pangkat ng mga sipsip na nagpapalakas sa kanila, sa huli, nailalabas ang pera. Kaya, mabibilang ba ang pagsasabi mo ngayon na ang perang ito ay inihandog sa Diyos? Kung maibibilang ito, ang pera kung gayon ay pag-aari na ng Diyos at ngayon ay pinabanal na. Kung kaya nararapat lamang na gamitin ito alinsunod sa mga prinsipyong itinalaga ng Diyos. Kung hindi ito nabibilang, kung ang perang inihahandog mo ay hindi kabilang, kung gayon, anong uri ng kilos ang ginagawa mo sa paghahandog na ito? Paglalaro lang ba ito? Nakikipagbiruan ka ba sa Diyos at niloloko mo ba siya? Matapos ilagay sa dambana ang mga bagay na nais mong ihandog, nagsisimula kang ipagdamot ang mga ito dahil inilagay roon ang mga bagay na iyon, pero hindi man lang ginagamit ng Diyos ang mga ito at mukhang wala namang gamit ang mga ito sa Kanya. Kaya, kung kailangan mong gamitin ang mga ito, kinukuha mo ang mga ito at ikaw mismo ang gumamit ng mga ito. O baka nag-alay ka ng sobra at dahil pagkatapos ay pinagsisisihan mo ito, binawi mo ang ilan dito. O hindi ka marahil nag-iisip ng malinaw nang nag-alay ka at ngayong natuklasan mo na ang gamit nito, binabawi mo na ito. Ano ang kalikasan ng pag-uugaling ito? Ang perang ito at ang mga bagay na ito, kapag inialay na ito ng isang tao sa Diyos, katulad ito ng pag-aalay sa mga ito sa dambana. At ano ang mga bagay na naiharap na sa dambana? Mga handog ito. Kahit isang bato lang naman ito, o isang butil ng buhangin, pinausukang tinapay, o isang tasa ng tubig, basta't inilagay mo ito sa dambana, ang bagay na ito ay pag-aari ng Diyos, hindi sa tao, at wala ng tao ang maaaring humawak pa rito. Pinag-iimbutan mo man ito o hindi, o sa tingin mo ay mayroon kang lehitimong gamit para dito, wala nang sino mang tao ang may karapatan dito. Mayroong ilang nagsasabi, hindi ba mahal ng Diyos ang sangkatauhan? Ano ngayon kung hayaan niyang makibahagi ang sangkatauhan? Sa ngayon, hindi ka nauuhaw at hindi mo kailangan ng tubig, ngunit nauuhaw ako. Kaya bakit hindi ako maaaring uminom? Ngunit dapat mong malaman kung sumasang-ayon ba ang Diyos o hindi. Kung sumasang-ayon ang Diyos, pinatutunayan nitong binibigyan kanya ng karapatan at may karapatan kang gamitin ito. Ngunit kung ang Diyos ay hindi sumasang-ayon, wala kang karapatang gamitin ito kung gayon. Sa isang sitwasyon kung saan wala kang karapatan, kung saan hindi ka binigyan ng Diyos ng karapatan, ang paggamit ng isang bagay na pag-aari ng Diyos ay paglabag sa isang malaking ipinagbabawal na siyang pinakakinamumuhian ng Diyos sa lahat. Palaging sinasabi ng mga tao na hindi nagpaparaya ang Diyos sa mga pagkakasala ng tao, ngunit hindi pa nila kailanman naintindihan
kung ano talaga ang disposisyon ng Diyos o alin sa mga bagay na ginagawa nila ang malamang nasasalungat sa kanyang disposisyon. Sa usapin ng mga handog sa Diyos, nasa isipan ito palagi ng maraming tao. Nais gamitin o ilaan ang mga ito ayon sa kagustuhan nila upang gamitin ang mga ito, ariin ang mga ito, o waldasin pa nga ang mga ito ayon sa kanilang sariling kalooban. Ngunit sinasabi ko sa iyo, katapusan mo na, kamatayan ang nararapat sa iyo. Gayon ang disposisyon ng Diyos. Hindi pinapayagan ng Diyos na galawin ng sino man ang mga pag-aari niya. Gayon ang kanyang dignidad. Mayroon lamang isang sitwasyon kung saan binibigyan ng karapatan ng Diyos ang mga tao na gamitin ang mga ito. At iyon ay ang wastong paggamit ng mga ito alinsunod sa mga regulasyon ng iglesia at mga prinsipyong may kinalaman sa paggamit ng mga ito. Ang pananatili sa loob ng mga hangganang ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit ang paglabas sa mga limitasyong ito ay magiging paglabag laban sa disposisyon ng Diyos at isang paglabag sa mga atas administratibo. Ganoon ito kahigpit. Walang iniiwang lugar para sa negosasyon at walang alternatibong paraan. Sa makatwid, ang mga gumagawa ng mga gayong bagay tulad ng pagwawaldas, paglulustay, o pagpapahiram ng mga handog ay itinuturing na mga antikristo sa paningin ng Diyos. Bakit sila itinatrato ng ganoon kalubha tulad ng pagturing sa mga antikristo? Kung ang isang naniniwala sa Diyos ay kayang maglakas loob na hawakan o gamitin o sadyaing lustayin ang mga bagay na pag-aari ng Diyos at pinabanal, kung gayon, anong klase siya ng tao? Ang gayong tao ay kaaway ng Diyos. Ang mga kaaway lamang ng Diyos ang magkakaroon ng gayong saloobin sa kanyang mga pag-aari. Walang ordinaryong taong tiwali ang gagawa nito. Hayop man ay hindi gagawin ito. Tanging ang mga kaaway ng Diyos na si Satanas at ang malaking pulang dragon ang gagawa ng gayong bagay. Kalabisan ba ang pagsasabi nito? Hindi. Ito ay isang katunayan at ganap na tumpak. Paano mahahawakan ng uri ni Satanas ang mga bagay na pagmamay-ari ng Diyos? Gayon ang dignidad ng Diyos. Ika-4. Ginagamit ng may pandaraya ang mga handog. May ilang tao na gamit ang iba't ibang uri ng pagdadahilan, hinihingan ng pera at mga kagamitan ang pamilya ng Diyos. Sinasabi nila, kulang ng isang silya ang aming iglesia, kaya ibili ninyo kami ng isa pa nito. Walang magamit na computer ang ilang kapatid sa aming iglesia para sa paggawa nila ng kanilang mga tungkulin, kaya ibili ninyo kami ng Mac. Madalas kaming kumontak ng mga tao kapag nasa gawain kami at hindi pwedeng wala kaming telepono, kaya ibili ninyo kami ng iPhone. Pero hindi sapat na magkaroon lang ng isang telepono. Masyadong hindi maginhawa iyon dahil iba't ibang tao ang kailangan naming kontakin minsan. At masyadong madaling manmanan ang iisang linya, kaya uubra lang ito kung magkakaroon kami ng maraming linya. Kaya, ang ilan sa mga taong ito ay may dalang 4 o 5 cellphone at may bit-bit-bit-bit na 2 o 3 laptop ng sabay-sabay. Lubhang kahanga-hanga ang kanilang hitsura, pero mababa naman ang kalidad ng kanilang paggawa.
Paano nila nakuha ang lahat ng bagay na ito? Nakuha nilang lahat ito sa pamamagitan ng pandaraya. Noon, napag-usapan natin ang tungkol sa isang hangal na babae na isang tipikal na antikristo. Noong ipinapaayos ng sambahayan ng Diyos ang isang gusali ng iglesia, nakipagsanib puwersa siya sa isang lalaki para gamitin ng may pandaraya ang pera ng iglesia na nagdulot ng matinding kawalan sa sambahayan ng Diyos. Nang isagawa ng lalaking ito ang mga pagpapaayos, kinupitan niya ang pera sa paraang gaya rin ng maaaring gawin ng isang kontraktor na walang pananampalataya. Mamahaling lahat ang binili niya at gumastos siya ng sobra-sobra. Nang mapansin ng ilang tao na may problema, tinulungan siya ng hangal na babaeng ito na pagtakpan at itago ito, at magkasama nilang dinaya ang sambahayan ng Diyos sa pera nito. Sa bandang huli, sila ay nahuli at kapwa silang pinatalsik. Sa bagay na ito, hinangad nila ang sarili nilang pagkawasak at sinira nila ang kanilang buhay. May nagawa ba ang kanilang paghikbi? Yamang ganito ang kinalabasan ng mga bagay-bagay sa bandang huli. Bakit ba sila kumilos ng ganoon sa simula pa lang? Bakit hindi pinag-isipan ng husto ng hangal na babaeng iyon ang mga bagay-bagay nang gamitin niya ng may pandaraya ang mga handog? Kalabisan ba na pinatalsik siya ng sambahayan ng Diyos at ipasauli sa kanya ang pera? Hindi. Tama lang sa kanya iyon. Hindi dapat kaawaan ang ganitong uri ng tao. Hindi sila dapat kaawaan. At ganito rin ang babaeng leader na napag-usapan natin dati. Palihim niyang kinuha ang malaking pera ng iglesia at ipinahiram ito sa isang walang pananampalataya. Kalaunan, pinangasiwaan din siya. May ilan siguro na nag-iisip, hindi ba't kaunting pera lang naman ang ipinahiram niya? Pabayaran na lang ito sa kanya at nang matapos na itong issue. Bakit kailangan pang paalisin siya? Ibig sabihin niyon, nagiging isang walang pananampalataya ang isang medyo mabuting tao sa isang iglap lang at kailangan niyang lumabas para maghanap buhay. Lubha naman siyang kaawa-awa. Kaawa-awa ba ang taong ito? Bakit hindi mo nalang sabihin kasuklam-suklam siya? Bakit hindi mo tingnan ang mga bagay na ginawa niya? Sapat na ang mga nagawa niya para masuklam ka buong buhay mo at hitukat na aawa ka sa kanya. Ang mga naaawa sa kanya, anong uri sila ng tao? Mga hangal silang lahat at mga taong nagpapakita ng kabaitan sa kahit kanino lang. 5, ninanakaw ang mga handog. May isa pang huling pagpapamalas ng pagkontrol ng mga antikristo sa mga pananalapi ng iglesia, at iyon ay ang pagnanakaw sa mga handog. May ilang mangmang na tao na kapag naghahandog sila, pinanghahawakan nila ang prinsipyong huwag hayaang malaman ng kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng kanang kamay. At pagkatapos, ang mga pondong inihahandog nila ay inilalagay nila sa mga kamay ng isang tao na hindi nila sigurado kung mapagkakatiwalaan ba. Sinasabi nila, malaki-laking halaga ang inihahandog ko sa pagkakataong ito, kaya walang dapat makaalam nito at huwag mo itong itala sa account book. Ginagawa ko ito sa harapan ng Diyos at hindi sa harapan ng ibang tao.
Basta't alam ng Diyos ang tungkol dito, ayos na iyon. Kung ipapaalam natin ito sa mga kapatid, baka sambahin nila ako. Kaya, para hindi nila ako hangaan ng husto, ginagawa ko ito ng palihim. Pagkaraang gawin ito, magaan na magaan ang pakiramdam nila sa kanilang sarili. Iniisip na, naghandog ako ng may prinsipyo, tahimik at kalmado, nang hindi ito itinatala, at ginagawa ko ito nang walang sino mang kapatid ang nakakaalam. Pero ang mangmang na paraang ito ng paggawa ng mga bagay-bagay ay lumikha ng pagkakataong masamantala ng mga sakim na tao. Pagkabigay na pagkabigay sa handog, ang Antikristong pinagbigyan nila nito ay pumupunta sa bangko para ideposito ito, inaangkin ito. At sasabihin pa nga ng Antikristo sa taong naghahandog, sa susunod na maghahandog ka, dapat mo itong gawin sa ganito ring paraan. Ang paggawa nito sa ganitong paraan ay tama at naaayon sa mga prinsipyo. Dapat tahimik lang ang isang tao kapag naghahandog. Sinabi na ng sambahayan ng Diyos na huwag manawagan sa mga tao na maghandog. Ibig sabihin nito, hinihiling nito na maging tahimik lang ang mga tao, na huwag magsalita tungkol sa kanilang mga handog kahit matapos maibigay ang mga ito, ni huwag isiwalat ang halagang ibinigay, at lalong huwag nang sabihin kung kanino ibinigay ang mga ito. Kaya bang makilatis ng taong naghandog ang mga tao? Bakit naman nila gagawin ang ganoon kahangal na bagay? Nang walang kaalam-alam kung gaano maaaring maging kabuktot at kasama ang puso ng tao, inilalagay nila ang buong pananalig nila sa taong ito, at sa bandang huli, nananakaw ang kanilang pera. Isa itong kaso kung saan binibigyan ng pagkakataon ng isang tao ang isang Antikristo. Binibigyan ito ng pagkakataong nakawin ang pera. Pero may kaso ba kung saan nagagawa pa ring nakawin ng isang Antikristo ang pera kahit hindi ito nabibigyan ng pagkakataon? May mga kaso ba kung saan habang iniingatan ng isang tao ang mga account, sadyang itinatala niya ang maling halaga o nagtatala siya ng mas mababang halaga at palihim na kinukuha ang pera ng paunti-unti kapag hindi nakatingin ang mga tao? May ilang tao na ganito. Ang mga gayong tao ay sakim sa kayamanan, may karakter na mababa at mapaghangad ng masama, at may kakayahan silang gawin ang kahit ano hanggat may oportunidad sila. May kasabihan, ang mga oportunidad ay para sa mga nakahanda. Ang mga taong hindi sakim ay walang pakialam sa mga ganitong bagay, pero lagi naman itong iniintindi ng mga taong sakim. Lagi silang nag-iisip ng pagbubuo ng mga plano at ang paghahanap ng mga pagkakataong masasamantala pagdating sa pera. Iniisip kung paano sila makakapanamantala at kung paano nila magagastos ng palihim ang pera. May isang hangal na babae. Isang araw habang kinakausap ko siya, nabanggit ko ang kagustuhan ng iglesia na maimprenta ang ilang aklat at tinanong ko siya kung may alam ba siya sa pag-iimprenta. Isang tambak ng teorya ang isinagot niya at pagkatapos ay sinundan niya kaagad ito sa pagsasabing, karaniwan nang nagbibigay ng komisyon ang mga taga-imprenta kapag nag-iimprenta sila ng mga aklat. Kung ipapagawa natin ito sa isang walang pananampalataya, siguradong may daya ang magaganap at tiyak na lihim silang kikita ng husto.
Habang nagsasalita siya, nagsimula na siyang ngumiti sa tuwa. Nagningning ang kanyang mga mata, tumaas sa kanyang noo ang kanyang mga kilay, at namula ang kanyang mga pisngi, at sumaya at nanabik siya. Naisip ko, kung kaya mong asikasuhin ang gawaing ito ng pag-iimprenta, akuin mo na ito. At gaano man karami ang alam mo tungkol dito, sabihin mo na lang sa akin kung ano ang alam mo. Ano ba ang labis na ikinasasabik mo? Pero nang pag-isipan ko itong mabuti, napagtanto ko na ito. May kikitain siya rito. Wala man lang siyang pakialam tungkol sa kung paano dapat gawin ang pag-iimprenta, kung aling mga aklat ang dapat maimprenta, kung ano ang magiging kalidad nito, o kung paano maghanap ng bahay imprenta. Ang tanging iniisip niya ay ang porsyentong kikitain niya. Wala pang ang nagagawa, pero nagsasalita na siya kaagad tungkol sa pagkuha ng porsyento. Naisip ko, nabaliw ka na siguro dahil sa kahirapan. Paanong umaasa kang makakakuha ka ng porsyento mula sa pag-iimprenta ng mga aklat para sa sambahayan ng Diyos? Kapag nagpapamahagi ng mga aklat, hindi kumikita kahit isang kusing ang sambahayan ng Diyos. Ipinamimigay ng libre ang lahat ng aklat at gusto mo pang magkaporsyento? Hindi ba't naghahangad ng kamatayan ang babaeng ito? Bago pa man pumayag ang sambahayan ng Diyos na akuin niya ang trabahong ito, noong nagtatanong-tanong pa lang ako, nagsasalita na kaagad siya tungkol sa porsyento niya. Kung napasakamay nga niya ang trabaho, hindi siya titigil sa pagkuha lamang ng porsyento at maaaring itakbo pa niya ang lahat ng pera. Gaano man kalaking halaga ang ibigay mo sa kanya, ganoon din kalaking halaga ang huhututin niya sa iyo. Ganoon kalaki ang halagang nanakawin niya. Pagmamalabis ba ang ipinapahayag ko? Malaking problema talaga ang hangal na babaeng ito, hindi ba? Kung ako ang tatanungin mo, isa siyang bandido at isang sanggano na malakas ang loob na manguha ng anumang pera na kaya niya. Isantabi na muna natin pansamantala ang pagtatanong kung sang-ayon ba ang Diyos sa bagay na ito, at tanungin na lamang ang mga kapatid kung pinapangasiwaan ba niya ito ng may malasakit, kung kaya ba nilang tanggapin ang paraan ng kanyang pangangasiwa dito, at kung mapapatawad ba siya ng mga hinirang ng Diyos. At may ilang tao na kasuklam-suklam na nakakaasiwa na silang banggitin pa. Kapag tumatanggap sila ng trabaho para sa sambahayan ng Diyos, nakikipagsabwatan sila sa mga walang pananampalataya para pataasin ang presyo, para pagbayarin ang sambahayan ng Diyos ng napakalaking halaga dahilan para malugi ito. Kung sasabihin mong hindi ka kumbinsido o na hindi mo sasang-ayunan ang kanilang mungkahi, magagalit sila at susubukan nila ito, iyon at ang iba, para hikayatin ka o pigilan ka at makuha ang pera mula sa iglesia. Kapag nabayaran na ang mga walang pananampalataya at nakinabang na sila at gumanda na rin ang kanilang reputasyon, tuwang-tuwa sila na para bang nanalo sila sa loto. Pagkagat ito sa kamay ng nagpapakain sa kanila, pagwawaldas ng mga handog, at hindi kailanman pagsisikap na makuha ang katitingmang pakinabang para sa sambahayan ng Diyos. Bakit ba tinanggal ang mga hangal na babaeng iyon na nangasiwa sa pag-iimprenta ng mga aklat?
dahil nalugi ang sambahayan ng Diyos dahil sa kanila at kumilos sila ng padalos-dalos. Nang makipagnegosasyon sila sa mga walang pananampalataya, pilit nilang pinabababa ang presyo sa abot ng kanilang makakaya, hanggang sa puntong mas mababa pa ito kaysa sa gastos ng produksyon, hanggang sa puntong kasuklam-suklam na ito at ayaw na ng mga walang pananampalataya na makipagtransaksyon sa kanila. Sa bandang huli, napilitan ang mga walang pananampalataya na sumang-ayon, pero nakompromiso ng husto ang kalidad nito. Sabihin ninyo sa akin, may kahit isang tao ba na papayag na magnegosyo ng palugi? Kailangang mabuhay ng mga tao sa mundong ito, at sa pagnenegosyo ay kailangan nilang kumita ng sapat na pera para mabayaran ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin at ang pasahod sa mga trabahador, bukod pa sa gasto sa produksyon. Hindi hinayaan ng mga babaeng ito na kumita ng anumang pera ang mga walang pananampalatayang ito. Nakikipagtawaran sa hindi makatwirang paraan at pilit na pinabababa ang presyo sa abot ng kanilang makakaya, habang iniisip na nakapagtitipid sila para sa sambahayan ng Diyos. At ano ang kinalabasan nito? Tinipid masyado ng kabilang panig ang kalidad ng trabaho at ang pagkakabigkis ng aklat. Kung hindi nila babawiin ang kakulangan dito, hindi ba't malulugi sila? Kung kinailangan nilang magpakalugi, ginawa kaya nila ang trabaho? Makakapayag ba silang makalamang ang mga babaeng iyon? Hindi. Imposible iyon. Kung papayagan nilang makalamang ang mga babaeng iyon, kung gayon, hindi pagnenegosyo ang ginagawa nila, kundi pagkakawang gawa. Hindi ito makilatis ng mga hangal na babaeng iyon. Pinangasiwaan nila ang gampanin para sa sambahayan ng Diyos sa ganitong paraan at ginulo ng husto ang mga bagay-bagay. Sa huli, puno pa rin sila ng mga pagdadahilan. Sinasabi nila, iniisip ko ang kapakanan ng sambahayan ng Diyos. Nagtitipid ako para sa sambahayan ng Diyos. Ang isang kusing na natipid ay isang kusing na naipon. At ang dalawang kusing na natipid ay nangangahulugang kumita ng isang kusing. Walang katuturan ang pinagsasasabi nila. Alam ba nila kung ano ang ibig sabihin ng mga regulasyon sa industriya? Alam ba nila kung ano ang ibig sabihin ng mga matatag na nakagawian at pagiging makatwiran? Kaya't ano ang naging huling resulta? Napakababa ng kalidad ng ilan sa mga aklat. Nagsimula ng matanggal ang mga pahina matapos ang ilang beses lang na paglilipat ng pahina at nababaklas na ang buong aklat. Kaya imposible na itong mabasa, kaya wala ng ibang paraan kundi ang muling iimprenta ang lahat. Nakatipid ba ng pera dito o mas lumaki pa ang gastos? Mas lumaki pa ang gastos. Ito ang kapalpakang idinulot ng mga hangal na babaeng iyon. Ang katunayan na ang paraan ng pagturing ng mga antikristo sa mga handog ay ganap na walang prinsipyo at pagkatao. At katibayan ito na positibo silang may buktot at malupit na disposisyon. Batay sa kanilang pagturing sa mga handog at sa lahat ng bagay na sa Diyos, tunay ngang lumalaban sa Diyos ang disposisyon ng isang antikristo. Tinitingnan nila ng may matinding paghamak ang mga handog na pagmamay-ari ng Diyos. Pinaglalaruan at tinatrato ang mga ito sa anumang paraan na gusto nila. Hindi nagpapakita ng kahit katiting na respeto at walang anumang limitasyon.
Kung ganito nila tinatrato ang mga bagay na pagmamay-ari ng Diyos, paano nila tinatrato ang Diyos mismo? O ang mga salitang sinabi niya? Maliwanag naman ang sagot. Ito ay kalikasang diwa ng isang antikristo. Isang diwa ng antikristo na napangingibabawan ng kabuktutan at kalupitan. Tunay nga itong isang antikristo. Tandaan mo ito. Pagdating sa isang taong may kakayahang waldasin, lustayin, ipahiram, gamitin ng may pandaraya, o nakawin ang mga handog, hindi na kailangang obserbahan pa ang iba pang mga pagpapamalas. Hanggat nakikita ang kahit isa sa mga kategoryang ito, sapat na iyon para maituring na antikristo ang taong ito. Hindi mo na kailangang magtanong-tanong o mag-imbestiga, lalong hindi na kailangang suriin pa siya para makita kung ganito siyang uri ng tao at kung may kakayahan kaya siyang gawin ang mga ganitong uri ng bagay sa hinaharap. Basta't pasok siya sa kahit isa man lang sa mga kategoryang ito, nakatakda na siyang maging isang antikristo na maging kaaway ng Diyos. Tingnan ninyo, kayong lahat. Leader man ito na inihalal na ninyo, o isang leader na napagdesisyonan ninyong ihalal, o isa sa mga taong iniisip ninyong mahusay-husay. Sino mang nagpapakita ng ganitong uri ng asal o ng ganitong uri ng potensyal ay hindi makakatakas sa pagiging isang antikristo. May natutuhan ba kayong anumang aral mula sa mga bagay na ibinahagi ko ngayon? Nagkamit ba kayo ng pagkaunawa ukol sa isang katotohanan? Hindi kayo makapagsalita ng malinaw tungkol dito, kaya sasabihin ko sa inyo kung anong uri ng aral ang dapat ninyong matutuhan. Hindi mo dapat pagplanuhan ng masama ang mga bagay na inihahandog ng mga tao sa Diyos. Kahit ano pa ang mga bagay na ito, may halaga man ang mga ito o wala, may gamit ka man sa mga ito o wala, mahahalaga man ang mga ito o hindi. Hindi mo dapat pagplanuhan ng masama ang mga ito. Lumabas ka at kumita ng pera kung may kakayahan ka. Kumita kahit gaano karaming pera ang gusto mo. Walang makikialam dito. Pero huwag na huwag mong pagpaplanuhan ng masama ang mga handog na para sa Diyos. Ang pagbabantay na ito ay isang bagay na dapat magkaroon kayo. Ang pagkamakatwirang ito ay isang bagay na dapat magkaroon kayo. Isang aral ang nasa itaas. Ang isa pang aral ay na ang sino mang winawaldas, nilulustay, ipinahihiram, ginagamit ng may pandaraya, at ninanakaw ang mga handog ay dapat ituring na kauri ni Judas. Ang mga taong nagsagawa na ng mga ganitong kilos at pagsasagawa ay nasalungat na ang disposisyon ng Diyos at hindi sila ililigtas ng Diyos. Hindi mo dapat tanggapin ang anumang pananaginip ng gising tungkol sa usaping ito. Ipinaliwanag ko ito ng ganito at tutuparin ng Diyos ang mga bagay na ito. Naitakda na ito at wala nang pag-uusapan pa. Sasabihin ng ilang tao, may konteksto sa paglulustay ko. Bata pa ako at mangmang nang walang ingat kong gastusin ang perang iyon, pero hindi ko hinuthutan ng malaking pera ang sambahayan ng Diyos. Nagnakaw lang ako ng 20 hanggang 30 o 30 o 50 RMB. Pero hindi ito tungkol sa halaga. Ang problema ay na kapag ginagawa mo ito, ang punteriya ng mga kilos mo ay ang Diyos.
Ginalaw mo ang mga bagay na pagmamay-ari ng Diyos at hindi ka tanggap-tanggap na gawin iyon. Ang mga bagay na pagmamay-ari ng Diyos ay hindi pag-aaring panlahat. Hindi pagmamay-ari ng lahat ang mga ito. Hindi pagmamay-ari ng iglesia ang mga ito. Hindi pagmamay-ari ng sambahayan ng Diyos ang mga ito. Sa Diyos ang mga ito, at hindi mo dapat mapagpalit-palit ang mga konseptong ito. Hindi iniisip ng Diyos, ni hindi sinabi ng Diyos sa iyo na ang mga gamit ko at handog sa akin ay pagmamay-ari ng iglesia at dapat ilaan ng iglesia ang mga ito. Lalo namang hindi niya sinabi na ang lahat ng handog sa akin ay pagmamay-ari ng iglesia, ng sambahayan ng Diyos at nasa pangangasiwa ng mga kapatid. At sino mang may gustong gumamit sa mga ito ay kailangan lamang na iulat ito. Walang sinabing ganoon ang Diyos. Hindi niya ito kailanman sinabi. Kung gayon, ano ang sinabi ng Diyos? Ang isang bagay na inihandog sa Diyos ay pagmamay-ari ng Diyos. At kapag naialay na ang bagay na ito sa dambana, sa Diyos na ito magpakailanman, at walang karapatan o kapangyarihan ang sino mang tao na gamitin ito ng walang pahintulot. Ang pagpaplano ng masama sa mga handog at ang paglulustay, paggamit ng may pandaraya, pagnanakaw, pagpapahiram at pagwawaldas sa mga ito. Kinokondena ang lahat ng kilos na ito bilang pagkakasala laban sa disposisyon ng Diyos, bilang mga kilos ng mga antikristo at katumbas ng kasalanang paglapastangan laban sa banal na espiritu, na dahil dito ay hindi ka kailanman patatawarin ng Diyos. Gayon ang dignidad ng Diyos at hindi ito dapat maliitin ng mga tao. Kapag nang uumit o nagnanakaw ka sa ibang tao, maaari kang sentensyahan ng 1 hanggang 2 taon o di kaya'y 3 hanggang 5 taon ayon sa batas. At kapag nakulong ka na ng 3 hanggang 5 taon, mapapawalang sala ka na sa anumang krimen. Pero kapag kinuha at ginamit mo ang mga gamit ng Diyos, ang mga handog sa Diyos, isa itong kasalanan na permanente sa paningin ng Diyos, isang kasalanang hindi mapapatawad. Nasabi ko na ang mga salitang ito sa iyo, at sino mang sumalungat sa mga ito ay kailangang panagutan ang magiging kahihinatnan. Pagdating ng panahon, huwag na huwag kang magrereklamo na hindi kita sinabihan. Ipinaliwanag ko ng malinaw ang aking mga salita sa iyo ngayon dito. Minamartilyo ang mga ito sa pwesto gaya ng mga pako sa isang tabla. At ito ang bagay na mangyayari. Ikaw ang bahala kung paniniwalaan mo ito o hindi. May mga nagsasabing hindi sila takot. Aba, kung hindi ka takot, antabayanan at tingnan mo kung ano ang mga mangyayari. Huwag mo nang hintaying maparusahan ka, dahil kapag dumating na sa puntong iyon, ay magiging huli na ang lahat para umiyak ka pa. Magngalit ng iyong mga ngipin at kabugin ang iyong dibdib.